Doon sa video ko na nag-react ako tungkol doon sa case ni Kilua, isang golden retriever na pinatay ng isang lalaki sa Camarines Sur pagkatapos nitong makatakas sa bahay nila at allegedly nakakagat ng 2 tao, pinukol nitong isang tanod daw siya, no, sa hanggang namatay yung aso at inuwi niya sa bahay at nakasako. Merong comment si Ma'am Bon, ano, sabi niya, "Doc, ano po point mo? Ang haba ng sinasabi mo. Anong point mo?" Gagalit sa akin to si Bon eh. Oo, ang haba nga naman sinabi ko. Inubos ko yung 10 minutes ko sa TikTok. At inusisa ko yung mga iba-ibang anggulo. Yung iba na-appreciate nila kasi mahirap din yung basta nakikihype lang tayo, nakikisabay lang tayo sa hype. Pero syempre may mga iba-ibang anggulo yan, lalo na pagka dumaan na yan sa korte, uusisaan yung bawat mga detalye dyan, mas maaba pa yun definitely sa 10 minuto. Kaya yung ito si Miss Bon o Sir Bon ba ito, na iinip siya siguro sa mga sinasabi ko, pasensya ka na Sir Bon ha, wala talaga akong point, yun yung point. Kaya huwag na kayo manood dito kung nainip kayo sa mga pinagsasabi ko kasi ang totoo niya wala naman akong point. Pero baka maganda naman yung point nitong si Bon. Baka naman nagtatanong naman siya talaga kung anong point ko. Baka naman may paggalang naman, no? Kasi yung una niyang sabi, "Doc," tinawag naman niya ako Doc. Tapos sabi niya, "Ano po point mo?" Ayan, nagpo naman siya. Kaya baka naman may paggalang to. Yung pangalawa lang sabi niya, "Ang haba ng sinasabi mo eh. Anong point mo?" Parang wala nang paggalang yung pangalawang sentence niya. Pero sabihin na natin may paggalang, no? At talagang gusto niya malaman yung point ko doon sa case ni Kilua. Well, ang point ko doon, alamin muna natin lahat bago tayo banat ng banat. Kasi apektado dito yung buhay ng tao, pamilya niya. Apektado din naman yung buhay ng aso, yung may-ari ng aso at yung pamilya niya. Kaya maraming apektadong buhay dito. Kung banat lang tayo ng banat dahil nakabase lang tayo doon sa nakita natin, ay baka nagkakamali tayo at nagkakasala tayo sa harapan ng Diyos dahil humahatol tayo sa kapwa-tao natin base sa mga impormasyong kulang-kulang. Okay, at nadadala lang tayo sa emosyon dahil sa pagmamahal natin sa aso, baka naman merong tao o mga taong mga mahirapan sa buhay at mag-suffer na ng pang mahabang buhay, pang matagalan na damage mo na yung pagkatao ng mga tao. Tapos, hindi kompleto yung information. Okay, ito, bigyan ko kayo ng isang point, no? Yung video ng CCTV na yung asong si Kilua ay nakakawala nga at nandamba ng isang babae. Nakita ko sa isang news channel, no? Yung babaeng dinamba ni Kilua nahulog, no? Napadapa yung ali o napatumba sa likod niya. Etong isang point ko, what if yung babae na yon ay nauntog o napasama yung hulog, medyo may edad na eh. Paano kung nabali yung balakang nun? Ito kasi sa ibang bansa, matakot lang ang tao sa aso mo. Walang ginagawa yung aso mo, naglalakad ka kasama ng aso. May natakot, pwede kang makulong. Pwedeng malaki yung pagpapahalaga nila doon sa mga tao na pwedeng mapinsala ng mga hayop. In this case, hindi natin alam kung ano nangyari doon sa matanda. Okay, so ang una doon kasi hindi naman talaga dapat nakakawala ng mga aso eh. Okay, aksidente na nga nakawala si Kilua. Aksidente nakawala siya, pero the point is kung nangangagat man yung aso o hindi o naglalaro lang, yung napatumba niya yung isang ali, hindi ba dapat yon i-consider? Bakit binubura ng iba yon sa mga videos nila? Bakit ayaw ipakita yon? Hindi man nakagat yung ali, napatumba lang. Hindi ba hindi ba maaring makadamage yon doon sa ali na yon? That's just one point na sinasabi ko na tignan muna natin ang bawat anggulo bago tayo humusga sa kahit sino. Kahit sino, di ba? Mahirap kasi, hindi ba siguro kayo naging biktima na rin kayo niyan. Yung may narinig lang ang iba tungkol sa inyo na hindi naman kompleto, hinusgahan na kayo. Hindi ba nakakasakit yon? Di ba masakit yon? Parang may hugot no? Pero totoo yan, pagka kayo hinusgahan na dahil sa incomplete information and dahil sa bias, dahil kamukha mo lang yung kaaway niya nung bata pa siya at kaya ikaw pinagdiskitahan ka. Diba? Halimbawa ako, may bigote at balbas ako, mukha na akong terorista, tapos pinagkamalan na akong terorista ng iba at
sabihin nila ako yung gumawa ng krimen dahil kamukha ako may bigote at balbas din gumawa ng krimen kung saan. Ay, siyempre magagalit ako, masasaktan ako, di ba? O ganyan din naman, yung tao niyon, pinatay niyo yung aso, hindi ko siya kilala. Para husgahan ko siya, wala ako sa lugar na yon. Kaya kayo na, sige, husgahan niyo yung tao. Pero ako, kahit ano pang, hindi ko husgahan yung tao, pasensya na kayo kung yun ang hinihintay ninyo. Na husgahan ko yung taong pumatay kay Kilua. Hindi ko gagawin po yun kasi hindi po ako husgado. Hindi ako judge, hindi ako lawyer, at hindi ko talaga alam ang nangyari sa lahat ng anggulo doon. Kaya pasensya na po kung hindi ko po maibibigay yung gusto ninyo.